Imposibleng hindi ito magustuhan ng asawa mo, ng anak, at ng apo mo. Meron akong half part lang ng chicken breast dito. Nilagyan ko ito ng sibuyas, dahon ng laurel, paminta, asin, at tubig. Yung tama lang na masubmerge sa tubig itong ating chicken. Pakukuluan lang natin ito hanggang sa lumambot. Pag okay na ay tanggalin lang natin itong mga kalat dito sa chicken, tapos hanguin natin at iset aside, palamigin para i-shred mamaya. Ito naman ay 1/4 kilogram ng minced pork. Pero hindi lahat ito ilalagay ko dito, magtitira ako at ito ay gagamitin natin mamaya. Nagtadtad din ako ng sibuyas, nakita nyo naman pinong-pino, pero magtitira tayo. Ganon din sa bawang, isang buong ulo ito, pero magtitira din tayo nito. Ito naman ay isang maliit na carrot lang at dahon ng sibuyas. Haluin muna natin to para matansya natin kung ilang pirasong itlog ang ilalagay natin. Isang large egg ang nilagay ko dito at tinimplahan na natin ito ng asin. Naglagay din ako dito ng garlic powder, paminta, at liquid seasoning. Syempre, wag din natin kalimutan ang harina. Haluin lang natin itong mabuti hanggang magsama-sama na lahat ng ating ingredients. Naglagay din ako dito ng sesame oil. Kung wala kayo nito, okay lang, huwag na kayong ma-stress. Ngayon naman, meron tayo ditong molo wrapper. Ito ay nabibili sa mga suki ninyong mga grocery store, supermarkets, o kahit sa palengke. Gamit itong chopstick, maglalagay tayo ng mixture dito sa molo wrapper. Lalamutakin, ibababa, at hihilahin ng chopstick, sabay pisil para magsara. Hindi naman natin kailangan ng sobrang perfect, total sa bahay lang naman natin ito kakainin. Heto naman, may itinabi din ako mga ilang molo wrapper. Gugupitin lang ito ng pahaba at maninipis. At huwag kalimutang paghiwa-hiwalayin. Sa kaserola ay nagpainit ako dito ng mantika at nagtunaw ng butter. Dito ko ginisa yung tinira nating garlic, onion, at minced pork. Kapag pantay na ang color ng ating pork, ay ilagay na rin itong shredded chicken. Magiging malasa talaga ito dahil pinaghalo natin ang pork at ang chicken. Tapos, tsaka na natin ibubuhos dito yung ating pinagpakuluan sa chicken breast. Nagdagdag na rin ako dito ng tubig kasi kukulangin ang ating sabaw. Pakukuluan lang to, tapos ilalagay na rin natin dito ang mga molo balls. Naglagay din ako dito ng maliit na chicken cube at paminta. Ayan, nagsilutangan na sila, ibig sabihin nito ay luto na. Pwede na nating ilagay dito yung mga kinat nating molo wrapper at itong bok choy. Alam nyo ba, una kong natikman nito, 10 years ago nung ako'y nasa corporate world pa. Yung colleague ko ay nagdala nito at nasarapan ako, nagtanong ako kung ano to at sabi nga, molo soup. Ang sarap talaga niya, iba yung texture nitong nasa loob ng molo balls at iba din yung texture na naibibigay ng minced pork at shredded chicken na nandito sa sabaw. Ikaw ka-MU, natikman mo na ba ito? Comment mo naman yan. Alam mo na, natikman ko ito.